Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, or kung madaling araw man kayo napatambay dito po sa ating pong um, prayer and fasting devotion. Ay let's welcome everybody at hello to everybody na nanonood, nakaabang sa gawain na ito. I'm very excited na uh, ipahayag po sa inyo ang isa pong mga awesomeness ni Lord on getting pregnant. Ayan po. At tayo po nasa 29th season na po. At bago po tayo tuluyang magdiretso sa ating pong gawain, tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord God. At pinupuri po kita, sana pinasasalamatan, sinasamba o Diyos, dinadakila o Panginoon. At Lord, ako po'y nagagalak na ako po'y kabahagi muli ng gawain ito. Kayo po ang maihayag, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa araw na ito sa aking pong pagbabahagi. Samahan mo po ako ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, sa pagbabahagi na ito, sa pag-aaral na ito, sa pagbubungkal po ng Biblia sa inyo pong katotohanan. At Lord, iningi ko po na ang aking pong sasabihin, ang lalabas sa aking mga salita ay pawang mga sinala mo na, Panginoon, at maging beneficial po sa bawat makikinig, manonood, Panginoon, mga nakaabang, Panginoon, sa gawain na ito. Meet, Lord God, all their needs, O Lord. Provide them, Lord God, ng mga hinihingi po, nila sa inyo, O Diyos. Mga sitwasyon nila, Panginoon, meet them, Lord God. At ikaw po ang magpakilala po sa kanila, O Diyos. At ako po yung nagpapasalamat sa gawain na ito na pagpapahayag po ng inyong pong katotohanan, pati po kami ay natututong makilala pa po kayo, Panginoon. Salamat po at kayo po mapapurihan, Panginoon. Samahan mo ako, O Diyos, at I can do this I cannot do this, Lord God, nang wala po kayo, Panginoon. Kaya po samahan mo po ako. In Jesus' name, I pray and give thanks. Amen. Amen. So, ang ating pong babasahin ay sa Lucas 1:37. Yan po. There is nothing impossible with God. At ang eksena po dito ay on getting pregnant. We have two families, or actually isa ay hindi pa naman po siya family to the male. Ang isa po ay si Zacarias at si Elizabeth. Yan. Ang isa pong anghel ay nag-appear po kay Zacarias sa temple nung pumasok po siya doon, at sinabi na si Elizabeth ay mabubuntis. Yan, mabubuntis po siya. At hindi po makapaniwala ang mama na ito, itong pari po na ito, na at his age, old na siya ay mabubuntis pa po si Elizabeth. So, matanda na po si Zacarias, kahit po si Elizabeth ay matanda na rin, of course, but a little bit younger siguro, ay mabubuntis po siya. Mabubuntis siya, pero barren pa nga po So, baog pa nga po, mabubuntis. So, hindi po maubos maisip ng pari na ito na paano ba yun mabubuntis? Matanda na. Matanda na silang pareho at baog pa po si Elizabeth. So, parang parang dead end para sa kanila. So, ang sabi ng anghel ay magiging pipi ka hanggang maipanganak. Maipanganak po ba? Hanggang mangyari yon, magiging mute.
Yan, in-mute siya ni Lord hanggang makapanganak po si Elizabeth. At may pangalan pa, Juan. Siya po daw kasi ang prepare ng way for Jesus. Amen. At ito po sa second na pinag ah, appear nung angel na ito, si Angel Gabriel. Si Maria ay engaged pa lang naman po kay Joseph. Sino po ba itong dalawang Mary and Joseph na ito? Engaged pa lang, they never met their any sexual intercourse yet. Kasi they are just engaged pa lang to be married. At sabi po ng angel na ito ay magbubuntis siya. Sabi ni Mary, paano yun? Hindi pa, wala pa akong asawa. I'm still a virgin. Sabi niya, uh, you will conceive a virgin, ang tawag doon, virgin. Yan. Ipapanganak mo, papangalanan mo Jesus. Yan. So, yun na po ang nangyari. Mangyayari yan dahil sa Diyos ay walang imposible. So, yun po, nangyari na po yun. Kaya si Jesus po, siya po yung sinasabing magiging ipagbubuntis ni Mary. Si Jesus ang anak nila. Si Jesus po yung pinanganak na namatay sa krus. Siya po yon. Virgin birth po siya eh. Hindi po niya tatay sa, ang tawag doon, tatay lang niya sa laman, pero sa katotohanan po, wala pong intercourse sina Mary and Joseph para magkaroon po ng Jesus. Kaya nga po sabi, ang tawag kay Mary ay Virgin Mary kasi hindi naman po siya na-touch ni Joseph para maging pregnant at ayan po ipagbuntis po si Jesus. Wala pong ganun nangyari. Kaya po Virgin Mary ang tawag po sa kanya. So yun po, lumabas po si Jesus. Yan na. Dahil sa kagustuhan ng Diyos na lumabas po o ipanganak si Jesus. Nothing is impossible with God. Amen. Ipinapaalam ng Diyos na walang hindi siya mapapangyari. Nagbuntis si Mary na hindi naman sila nag-ask na sa Lord na, Lord, I want to bear a child. Wala naman pong ganon. Wala pong sinagot na panalangin sa kanila para maging buntis po si Mary. Sa kabilang family naman po, siguro umaasa sila na sila'y magkakaroon ng anak o mabubuntis, pero baka nakalimutan na po kasi matanda na. Hindi na po sila umaasa. Pero siguro nag-stop na sila sa praying, pero the Lord enabled Elizabeth to bear a child. So, nobody was asking then na mabuntis po ang mga babae na ito. At yun po ay sa kalooban, sa kagustuhan. Gusto po ng Lord na mangyari na hindi naman nila ina-ask sa Lord, pero the Lord made it happen. Si Zacarias, old age na siya. Si Elizabeth, younger bit kay Zacarias at barren pa. Ito naman si Mary, wala pa asawa. Hindi naman siya yung bang kalad ka rin, nagpapabayad para accidentally buntis. But kinalugdan nga siya ng Lord eh. Kaya siya ang napili to bear Jesus sa womb niya. At siya ang maglabas nito, magpanganak, mag-anak, ano ba tawag doon? Yan, siya ang ipagbuntis niya si Jesus. Yan, kinalugdan siya ng Lord kaya siya ang napili. Si Mary. Yan. If the Lord wants it to happen, there is no boundaries, no limits, no barrier
for Him to make it happen. Diba? Old age, yan. Tapos yung isa naman, never touched by his boyfriend, si Joseph. O diba, biglang nabuntis na lang. Silang dalawa. Yung isa, ang tawag dito, physical health barrier. Sinagasaan ng Lord yan. Sinagasaan ng Lord para mapangyari ang gusto niya. Ano, hindi ka pa maniniwala? Remember, yung nahati ang daan, nahati ang dagat. Nung nahati ang dagat, wow, nangyayari siguro mahati ang lupa, pumutok ang bundok. Nangyayari yan by yung mga catastrophes, yung mga pangyayari na out of control, pero resulta yan ng mga earth movements, gano'n. Pero wala pong earth movement na nabibiyak po ang dagat. Wala pa kayo nabalitaan na ganyan. Doon pa lang, yung kay Moises, doon pa lang nangyari. Pero yung tubig na Pacific Ocean tsaka Indian Ocean ba yon? Yon, yung may hati ng pagdidikit nila, makikita mo kung aling ocean yung aling ocean yon makikita natin. Yung bundok na pumuputok, yung bulkan po yon. Naputok ang bulkan, di po ba? It happens. Nabibiyak yung lupa kasi nagkakaroon ng earth movement. It happens. Pero may mga pangyayari po na very impossible, pero the Lord made it possible. Katulad po nitong nabubuntis ng out of physical health issues. Di po ba? Amen? Amen. Ewan ko si Pastor Alvin Ito binibigay sa akin. Yun pa, sabi ng Lord, let there be light. Very simple, very easy siguro sa Lord. Pero, di ba, nung sinabi niya na, let there be light, ewan ko saan galing yung liwanag. Na-imagine niyo po ba na ang liwanag pala ay maliwanag? At yun, nagkaroon ng liwanag. Very simple. Simple command, it happened. Kasi Diyos siya Diyos siya. Walang hindi niya kayang gawin. He is the God of everlasting past at siya rin ang God of the future. Hindi po, wala po siyang, wala pong barrier sa Kanya. Amen. Yan, nahati po ang dagat. Bagay na, ito po meron akong nahati po yung dagat, nabiyak ang lupa. It happens, ano po. So, it's not a miracle. Hindi po milagro po, yung mga ganong bagay. Nangyayari po. At bagay or pangyayari, pinag-aralan ng mga scientifico, explained, proved, it's a natural event. Pero bagay na it's out of our control for things to be, God's controlling ability na po yan. Siya na po ang may akda niyan, siya po ang may kapangyarihan niyan, siya po ang may gusto niyan at walang makakapigil po sa mga pangyayari na ganyan. God gave His only Son. Galing sa Diyos mismo. Walang kinalaman ng tao except sa pagluluwal kay Jesus para magkaroon ng katawang tao. For our forgiveness sa mga
kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ipinanganak si Jesus. Jesus must die para matubos tayo sa ah, mga kasalanan natin. Tayo po'y nakasanla na sa impyerno. At yun po ang kadahilanan na siya po ay pinanganak, nabuhay, lumaki, nagministeryo, pinako sa krus, namatay, meron pang isa, nabuhay. Siya po ay nabuhay. That is also because God loves His creation. It should happen. At wala namang ibang worthy na gumawa nun kung hindi ang Diyos lamang, kasi alam niya kung ano ang katanggap-tanggap sa Kanya. Taong-tao po, di po ba? Pinanganak po, yan. Pero what amazing is, ang Jesus na ito ay nabuhay. Nabuhay po siya eh. Nobody can control Him, even the grave. The rest ng mga nabuhay, mga ipinanganak, namatay sila. Yung mga sinasabing nabuhay, namatay talaga sila. Mga namatay tapos nabuhay, namatay talaga rin sila. Hindi po sila hanggang ngayon buhay, pero nobody lived forever. Nobody lived ng siguro beyond 150 years old. Talagang ang katawang lupa ay babalik sa humus. At yan, dahil po tayo ay tao lamang, may mga expiry tayo. 150 years at most, baka meron pang aabot sa ganong edad. Yan, baka sila nga po. Yan. Tayo po ay tao lamang, hindi po tayo forever living. Yan. We will be back to sa lupa, sa alikabok. Pero ang Diyos, nung namatay siya, nabuhay po siyang muli. Yan. Nothing is impossible with Him. Siya lang po ang nakagawa niyan. Siya lang po ang yan. Siya lang po iyan. Siya lang naman yan. Meron pa bang iba? Wala na po. Yan. Kaya kung hindi ka pa kumbinsido, kapatid, na makakita ng mga miracles na ginawa ng Diyos, punta ka sa ospital, may mga records. The Lord love records po, di po ba? Pag narinig ko lang po sa isang preaching, sabi, punta ka sa doktor para i-confirm yung mga kalagayan mo. Edi hindi ko lang po, yun po yung may nagkaroon ng ketong, yan, record para alamin kung siya ay may ketong nga ba, o record para alamin kung siya gumaling na nga ba. Yan, that's the record. At gusto ng record ng Lord yan, yung mga records na yan, para i-prove na He healed you, He touched you. Yan po. At the Lord loves you to believe in Him. Na yan, pinapa-prove na nga ng mga records na yan na it is God at nothing is impossible with Him. Ang lupa, ang langit, ang dagat, ang mga bundok na yan, it is proved na ang kanya pong creation ay iyang mga bagay na yan. Yung mga nakikita natin at hindi po natin nakikita. Sa Kanya po yan galing. Nothing is impossible with Him. Kaya kung ikaw ay gusto mo pang makita, makilala, malaman kung sino ba itong Diyos na ito, ano pa ang mga kaya niyang gawin sa iyo, kapatid,
sino ka man, anuman ang sitwasyon mo sa mga oras na ito, hanapin mo ang Diyos at ipapakilala niya kung sino siya sa iyo. At hindi po niya ipagkakait na makilala ka niya, ipakita niya sa iyo kung sino siya para ikaw ay sumamba sa kanya, sampalatayanan mo siya. Amen? So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na ipinakita mo po sa amin kung sino ka. O Diyos, salamat po Panginoon dahil meron kaming pagkakataon na bungkalin Panginoon ang mga katotohanan ng iyong pagka-Diyos. Wala pong imposible sa inyo Panginoon. Salamat po o Diyos na you set your records, Lord God, for us to see, for us na ma-prove, Panginoon, na ikaw ay Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At Lord, may mga kapatid kami na nanonood sa mga sandaling ito who wants to meet you. Lord, reveal yourself to them, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at ginagamit mo ang pagkakataon na ito upang makita po nila kung sino ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Reveal, Lord God, yourself sa mga tao na nahihirapan, nasa dead end na ng kanila pong mga sitwasyon sa mga sandaling ito. Lord, pull them, Lord God, in Jesus' name, sa mga sitwasyon na ito, Panginoon. Ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa kanila, O Diyos, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon, na ikaw ay nagmamahal din, Panginoon, sa kanila. Ikaw ay gusto mo rin pong makasama sila sa mga oras pa na darating. Ipa-experience sa kanila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Hanguin mo po sila, Panginoon, sa mga sitwasyon na nasasadlakan nila. Panginoon, kahabagan mo po sila, O Diyos. At ikaw na nasa sitwasyon na ito, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay. Tanggapin mo siya. In Jesus' name, hindi niya ipagkakait sa iyo ang kagandahan ng buhay, ang buhay na kasama mo si Kristo, ang buhay na meron kang sasandigan sa panahon na ikaw ay nasusukol, hindi ka niya pababayaan. Salamat po o Diyos sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw ay tanggapin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Lord God, we thank you, Lord God, for this time, Lord God. At Lord, hiningi ko rin po, Panginoon, ang aming pong bansa ay inyo pong kahabagan, Panginoon, sa mga pangyayari, O Diyos, na ang kaaway ay nanunuot na sa mga small schools, Lord God, mga elementary schools, ang disturbance, Panginoon, ng kaaway ay bumabangon, Panginoon. Lord, hiningi po namin sa inyo pong kapangyarihan. Iwinawaksi po namin in Jesus' name ang mga gawa ng kaaway na ito. Pinapaalis sa mga lugarin, Panginoon, ng mga inosenteng bata na ito. Ang paglulukob sa kanila, Panginoon, sa school na ito, tinatakot ang mga bata, Panginoon, dinidisturb sila, binibigyan ng mga kung ano-ano kaisipan upang mahati ang kanila pong mga attention sa inyo. O Diyos, kahabagan po ang mga bata na ito, Panginoon, at yakapin mo po sila, Panginoon. Give them protection, Lord God. The blood of Jesus, I pray na ikaw po ang lumukob sa school na ito, Panginoon, in Jesus' name. Ikaw po ang protect sa mga bata na ito, sa mga teachers po na ito, Panginoon, sa mga taong involved sa pag-aalaga ng mga bata na ito, Panginoon. Cover them, Lord God, with your precious blood, O Diyos. At ikaw po ang mga laga, Panginoon, sa kanila, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pag-aalam po ng aming church, Panginoon, at ito pong CLF San Juan, sa pag-oversee, sa pagpunta po sa pagsasaayos, sa pag-dedicate, Panginoon, ng mga sulok po ng church na ito, ang Talahiban 1.
Lord God, sa inyo, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon at sa pakikiisa, sa pagsasama mo po ng inyong Santong Espiritu sa gawain na ito, O Diyos, na ginawa po ng last Friday or Thursday. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na walang imposibleng magagawa, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At salamat po at ikaw ang nanguna, Panginoon, pinangunahan mo ito, O Diyos. At sa mga sandaling ito, mga batang dinidisturb na yun, Panginoon, ikaw po ang yumakap in Jesus' name. Alisin mo po ang takot sa kanila, kapayapaan mo, O Diyos, at ang iyong pong katotohanan ay makita po ng mga magulang na ito, ng mga teachers na ito. Gamitin mo po kami, Panginoon, as ingredient, Lord God, sa inyo pong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. At tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga lingkod mo, Lord, the pastors, the leaders, Lord God, the ministry handlers, Panginoon, mga ginagamit mong tao, O Diyos, kayo po ang kumalinga sa kanila. Bigyan mo po sila ng talino, Panginoon. Bigyan mo po sila ng alab ng kanila pong pananampalataya, O Diyos, upang iwaksi ang kaaway, Panginoon. Pangsawayin, Panginoon, ng mga kaaway na sumasalakay sa kanila, Panginoon. At Diyos, amin pong hinihingi, Panginoon, na bigyan mo po sila ng maliwanag na isip upang makilala ang kaaway, Panginoon. Salamat po at ikaw po ang mga laga sa bawat isa. Bless them, Lord God, ng kanila pong ikinabubuhay. Sila man po ay nangangamuhan. Sila man po ay mga nagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop at mga doing works with their hands, Panginoon. Bless them, Lord God. Teaching the child, Lord God. Ikaw po ang mga laga sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng talino, Panginoon. Good health, Panginoon. At mga itinuturo, Panginoon, ay naayon lamang sa inyo, O Diyos. Salamat po sa bawat pamilya, Panginoon. Ikaw po ang maitaas, Panginoon. And we speak, Lord God, ng kaligtasan in behalf, Lord God, ng sambahayan po namin, O Diyos, mga nakakakilala at hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Inaanggil po namin sila bilang aming miyembro ng aming pamilya. Inyo rin po silang ililigtas, ilalapit ang inyong pong kaligtasan para sa kanila, Panginoon. We speak, Lord God, in their behalf, Lord God. At nagpapasalamat po kami sa gawain na ito. Ikaw po ang malantad, Panginoon. Ikaw po ang maihayag. Katotohanan mo ang maipamudmud namin, Panginoon, sa bawat tengang nakikinig, O Diyos. Salamat po. You be blessed, Panginoon. You be glorified, O Lord. At papasalamat po kami, Panginoon, sa lahat po ng iyong biyaya, sa lahat po ng kagalakan sa puso na ito, ang mga willingness namin, O Diyos, na inyo pong magamit, ay inyo pong palaganapin pa sa aming puso, Panginoon. Sakupin mo po ang aming puso, ang aming isip, O Diyos. Salamat po at ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Salamat po. Magandang araw. Magandang gabi. At maganda pong pagbabasa po ng salita ng Diyos. Kilala niyo po siya at i-reveal niyo po sa inyo kung sino po siya. Salamat po. Good night, good day. Salamat. Sayonara. Adios. God bless. See you next time. Bye-bye.